Guys, grabe. Hindi ko alam talaga kung motor 'to o e-bike, eh. Ito na yata ang pinakamagandang e-bike na nakita ko sa buong buhay ko. Boys and girls, meet NXT Storm X. Ang pogi ng e-bike na 'to. NXT Storm X. Yung mga color variants nito is ito yung pula, which is para siyang yung Mazda na ano, Mazda red, ganun yung itsura niya. Tapos meron 'tong white, may gray, may black, tapos parang yun lang. So walk around tayo sa e-bike na 'to. So yung e-bike na 'to ay gumagamit na ang QS motor na 4,000 rated watts. 4,000. Hindi ko lang makikita sa camera. Pero 4,000 rated yung watts. So, QS motor yung brand niya. Tapos, 13 inches sa dito. Ang sukat nito is 130 by 70 na ang brand is Sion NJKK. Dual sport tire. May nakakabit. So, harap likod, dual sport tire. Sa harap naman is gumagamit siya ng 14 inches na 180 na anong brand? So Chinese yung brand. Ano siya, sourcing lang dun sa sa likod na color parang gold. Ayan. Tapos ito yung gumagamit ng inverted port. Battery capacity na is 72 volts, 95 AH. So, ito ay may JKBMS na brand. So, ito yung compartment niya. Ayan. So, mostly, kung nandiyan yung charger, halos wala na rin mailagay. Siguro sa tsinelas, sa sapatos, pwede pa. Ayan, pwede siyang lagyan dyan. So, parang ganyan yung sukat niya. Ang kamay ko, walang halos. Yung lalim niya, parang ganyan, lalim lang. So, yan yung sa ilalim niya. Yung upuan niya, naka-seat cowl. So, stuck na siya. Tapos, meron siyang ganito. Tawag dito, pwede siyang grab bar na mayroong lagyan ng top box. Tapos, dito, yung side mirror niya, naka-stilt tong side mirror niya. Ayan, so stilt yung design. Pwede mo siyang i-fold ng ganun. Ayan, stilt nga, di ba? Naka-stilt siya. So, pwede rin dito sa kabila. Ayan, ayan. Diba? Ayan. Pero bawal yan. Mahuhuli tayo ng LTO lalo niyan. So, ito siya. Ayan, balik natin. Ganda nung side mirror. Naked handlebar siya. So, yung braking nito is disc brake sa harap, likod. So, dito sa likod is ang brand nung disc brake niya is NXT. So, NXT. Sariling brand nung company. So, NXT. Ito yung NXT. Tapos, yung sa harap naman is NXT pa rin. Which is, hindi ko alam kung ilang caliper to. Parang 3-cut caliper siya na combi brake. Okay? Pansin nyo, combi brake yan. So, equip na siya ng combi brake system sa traction control. Ayan, kalagay naman dito. Ayan, so pag inan natin, ito yung on. On natin siya dito. And then, natin. So, try natin yung animation. Ayan, so NXT. So, TFT na touchscreen yung panel niya. Siguro, ilang inches ba to? Malaki to. Siguro, 1, 2, 3, 4, 5. Ewan, basta malaki siya. Mas malaki pa siya sa cellphone. Ayan, so touchscreen siya. So, yung maraming nakalabas dito. Yung range, nandito yung percentage, ilang volts na yung battery. Tapos, gaano kalakas kumain ng baterya. So, multiplied mo siya ng 10 amperes. Ayan, so kunyari kung 10 yan, tapos 10 amperes, that's 100 watts. Ganun yung consumption. Tapos kilometer per hour, so same lang naman dito, lalabas yung kilometer.
So ngayon naka-park mode tayo. Ito na yung total na tinakbo mo tapos kung yung total trip meter. So ngayon, tapos may mga temperature dito. Ito MCU temp, saka motor temp, saka battery temperature. Tapos naka-on yung traction control. Ayan. So may check na rin siya ng side stand kung nakababa yung side stand. So mag-automatic na naka-park yan kapag binaba yung side stand. So hindi siya matatrottle. At safety feature nung bike. Ayan siya. So yung windshield niya, may windshield dito which is adjustable siya. So let's try na i-adjust. Adjust natin. Ayan, so adjust natin siya dito, left and right. Ayan, so bababa natin siya ng ganun. Ayan, so meron siyang adjustment ng windshield. Okay? So yung windshield, quality din naman yung windshield na ginamit. Next natin dito naman tayo sa mga controls dito. Ayan, so dito, yung switch ng light. So ito, naka-on. Ito, daytime running light. Ito, i-switch naman ng headlight. Daytime running light. So wala dapat. Ito lang yung naka-on. Ito naman is kapag naka-on yung headlight. Ayan siya. So naka-on yung headlight natin yan. Ayan siya. Tapos dito is yung speed. So meron siyang gear shifter to. Ayan, so pwede siyang 1. Try natin. Itaas mo na yung side stand kasi hindi natin siya ma-on. So nawala na yung side stand. Ngayon, para ma-release yung park, kailangan natin siyang i-brake. So, ayan siya, na-release na yung park. So, pwede nang umandar to. So, yung speed niya, dito lang siya. Ayan, so speed 1. As speed control. So, speed 1. Right, speed 1, 2. So, nagpalit na siya. So, speed 3. Palit na siya ulit. So, ganun lang. So, babalik ulit yan sa 1 or park. Ayan, pag hindi ginamit. So, natin ulit. So, ito, regardless kung anong speed mo, pwede kang mag-sports mode. Pag nilagay mo sa sports mode, automatic, that's number 4. Ayan, so number 4. So, pag kinik ko siya, 1, tapos, sports mode, 4. Okay? So, ganun siya. Ayan, so hindi ko yan, automatic siya nagpa-park. So, ito yung Storm X na version. So, gumagamit ng inverted park saka dito sa kabila. Ayan, so meron tong equivalent naman na medyo lower yung mga specs. Yung dito sa harapan niya, yun naman yung Storm. So, ito yung parang top of the line ng NXT. So, merong Storm. Ang pinagkaiba lang halos is yung kulay ng mugs dito. Hindi siya inverted, yung regular fork lang. Tapos, walang air dumping yata sa likod na na pwede i-adjust. Tapos, yung battery mas mababa yung capacity. Hindi ako sure kung mga 67 amperes lang ata yung 67 AH pala yung capacity nun. Pero the rest halos same na. So dito tayo sa harap ngayon. So dito sa harap, meron siyang camera. Mamaya explain natin yung features nung touchscreen niya. Tapos naka-projector headlamp na siya. So masyadong malakas to. Baka hindi mo na kailangan magdagdag pa ng ilaw. Dahil sobrang lakas niya. Kasi LED na yung sa baba, tapos projector yata ito. Yan. Tapos, balik tayo dito. Yan. So dito sa taas naman, touchscreen siya. So, ang features nito is pwede kang tumatakbo dyan na makikita mo yung kilometer per hour mo, ilang percentage ng battery mo, ilan yung trip mo, and then audio. Halos same lang doon. Tapos may option siya para mag-CarPlay, connect sa CarPlay, Android Auto. Ayan, so meron din siyang camera, which is yung pinakita ko sa harapan. Ayan, so pwede siyang mag-record. Tapos dito, pwede mo i-connect yung cellphone mo. May Bluetooth speaker siya sa loob na pwede kang connect dito, tapos pwede kang mag-music. Yan. So pwede mo siya mag-music, pwede may tumatawag sa'yo, makikita mo na dyan. Pwede ka rin makuha yung contacts mo. Tapos pwede kang makipag-pair. Yan yung pairing niya. And then yung Bluetooth music. Tapos may volume lang dito. Ayan, tapos ito ay metric is more on miles lang saka kilometer. Doon sa ibang bansa ginagamit yung miles, dito sa Philippines kilometer lang.
Ayan siya. Tapos meron na rin siyang hazard. Dito tayo sa kabilang switch. Ayan. Dito naman sa kabilang switch, so ang meron dito is passing light. So, ito is naka-high, pero 'pag pinindot mo siya ng pababa, that's passing. Ayan, nakalagay passing. Ayan, passing. So, pindutin natin is magha-high siya, okey? Tapos dito is left na signal, ayan siya, kabila din, 'yan. Pero 'pag pinindot natin siya papunta sa kanan ulit, 'yan na yung hazard. Nakalagay sa indicator natin na may hazard. So, ganito yung itsura niya. 'Yan, nag-a-assert siya. Okey, so pagpatay, off lang is i-click mo lang 'to. And then siyempre yung tunog ng busina nito, pakinggan natin kung ano yung tunog ng busina nito. Okey, so para siyang motor talaga. Pip, 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 pip. Okey, ayos. So ganito naman yung itsura ng taillight niya. Is ang pogi. Ayan. So ito naman sa angkasan natin, okey. So hinihila lang 'to, ayan. So medyo mahigpit, ayan. So pero hinihila lang siya, ganyan, para dun sa angkas. Di ko lang alam kung hindi siya automatic. Kailangan mo siyang hilahin. Yung sa kabila mahigpit, pero dito hindi. Ayan, so ganun lang siya. Tapos, yun lang. Tapos yung apakan mo, ganyan. Kung same lang sa Honda EDV, apakan. So ganyan yung apak natin, ganyan. Okey. Bike check tayo kung gaano kataas 'tong bike na 'to. Ito ay merong 800 na seat height. So medyo may katangkadan siya sa mga regular na bike. Yung ground clearance hindi ako sure kung gaano kataas yung ground clearance niya, pero matangkad siya. So more or less halos kasing taas niya yung Duke 390 ko sa ground clearance. So check natin, buksan natin, baba natin yung bike kasi matangkad. Ayan, tingnan natin kung gaano katangkad 'to. Balik tayo sa gitna, ayan, ayan. So yung height ko is 5'7", almost 5'7", pero 5'7". Ayan, so ganyan siya 'pag ano, 'pag dalawang paa, taas natin natin, dalawang paa, ganyan yung itsura natin sa bike. So tingkayad tayo, pero 'pag yung isa nakataas, ayan, so tingkayad pa rin naman tayo, pero mas madali siyang i-handle. May kabigatan yung bike, tayo nasa around 200 kilos na bike. Ayan, so 200 kilos, grabe medyo may kabigatan siya. Dahil dun sa battery niya, yung battery niya pa lang nasa 40 kilos na. So the rest is yung parang weight ng bike niya. Okey. Okay. So, test drive natin 'to. Testing natin 'tong Storm X by Nex. So, bagong player sila ng e-bike. So, mapapansin niyo naka-speed 2 ako. Try natin sa speed 1, maximum speed 1. Ayan, so top speed ng speed 1 is 55. So yun yung top speed ng speed 1 natin. Tapos speed 2, try ng speed natin. Malawag-lawag pasada. Speed 2 hanggang 85. Speed 3 grabe, ang lakas. Speed 3 natin, okay naman. Hindi ko matap speed dito, masyado maiksi yung kalsada. Balik tayo sa speed 1, ay speed 2. Ayan, so maganda yung speed 2 niya, saktuhan lang. So hindi siya ganun
hanggang 85 kph siya, so which is mabilis na rin. So 85 tayo. Yung comfort natin, yung handling position natin ay standard. So upright position tayo. Tapos yung mirrors natin, maganda yung mirrors natin. Sa aesthetic maganda, pero medyo mahirap lang siya na i-adjust. Pero maganda siya. Alam mo naman, quality. Tapos yung pakiramdam ko sa kanya, siguro kung ikukumpara natin sa motor, siguro nasa around 150 to 180cc yung datingan nito. Kasi yung lakas niya abnormal eh. Ang lakas eh. Lakas ng torque. Tapos nakakapanibago lang kasi walang tunog. Saka walang vibration. So first time natin na magkaroon ng e-bike or makahandle ng e-bike. So wala akong mapagkukumparahan sa kanya kundi yung gasoline engine. So yung makina nito is, paano ba natin explain yung makina nito? Yung makina niya nandun sa kanyang parang gulong eh, hub. So yun is 4,000 watts. 4,000 watts up to, hindi ko alam kung ano yung peak power niya eh, mga 8,000 yata yung peak power niya, not sure, check ko yung spec sheet. Pero 4,000 rated yung hub niya. Tapos yung controller nito bottle niya, so bottle EM100. Tapos yung yung battery niya, which is sobrang kunat, nasa 75% na yung battery. At the same time 75%, naka 46 kilometer na ako. So 75%, kung naka 46 kilometer na ako, so yung 25% niya 46 kilometer. So multiply mo siya ng, maybe kung iaano mo, si 0% mo siguro siya, 46 times 4. So malayo-layo na rin yun. That's around 6, 12, 18, 178, tama ba? Sa ganun, 180 kilometer yung range niya, which is hindi na masama kasi maganda eh, ganda ng ride. Saka at the same time yung gulong nito talaga pang ATV talaga eh. Yung comfort niya, well, may kukumpara ko doon sa Vespa, mas maganda to ng ilang beses. Ang tigas ng sa Vespa yung stock nun. Ito yung stock niya, okay siya eh, pang off-road. Saka yung gulong niya, well, Chinese brand pero hindi naman masama. Ayan yung braking power niya, diba? Yung braking power niya malakas din, lakas ng preno. Naka CBS to, so yung right hand combi brake siya. Pag nagpreno ako dyan, pinipreno niya yung harap saka likod, hindi lang harap, ito yung likod sa kaliwa. Ayan, takot lang ako pero ano na siya, sufficient na siya sa riding kapag mga ganitong riding lang. Pero kung overtake ka ng ganyan, o diba, bilis lang. Ano mo nga lang yung 80 kph, 85 kph pag sa maximum na 2. So wala akong mag-press o kaya mag-4. Ang pinagkaiba niya, napansin ko lang, yung cut-off, isa yung cut-off. So yung isa, pag naka gear 1 ka hanggang, ayun kanina 55 lang ata siya, gear 2 hanggang 85. Yung gear 3 nasa 100, 100 siguro yun. Hindi ko pa nasubukan na top speed kasi to. Pero yung gear 4, nasubukan ko na to nung kinuha ko dun sa, sa branch ng Ordineta.
So, yun yung nag-gear 4 ako dire-diretso hanggang bahay. Kasi ang maganda dun sa gear 4, yung throttle response, parang nakamotor talaga yung throttle response. Ang ano nito kasi, medyo hindi, parang yung setup niya pang ano, pang beginner yung throttle response niya. Yung hindi siya biglaan sa ano, sa una. Pag naka-mid ka na, siguro pag mga 50 kph na, doon tumutulak talaga siya. Doon mo palang mararamdaman yung power, mga 40 ganyan. Tapos ano, accelerate mo. Sabi, hihilahin ka niya talaga. Which is very very good para sa ano, para sa city riding. Oops. Alam mo, oh, braking power yan. Ang gusto ko dito sa e-bike na to, go tingin talaga siya, tinitignan talaga siya eh. Nataka siguro sila ba't ang bilis nun. Tapos walang tunog. Napagkakamalan mo talaga siyang motorsiklo eh. At unless yung talagang tititigan mo siya, tapos mapapansin mo walang tunog, walang vibration. Isa sa mga nakagustuhan ko yun as compare dun sa mga one cylinder ko na motor. Grabe yung vibration. Ito wala, halos wala eh. Hindi mo hindi mo ramdam kung yan, kita mo yan oh. Kasi sabi ko eh, pagdating mo ng 50-60, ano eh, nandihila ka eh. Ah, in terms sa comfort, maganda talaga yung shocks nito. Kasi yung harap nito, naka-inverted na. Inverted forks. Tapos yung likod niya, yung hindi ko alam kung parang di baso eh. May baso siya, pero hindi ko alam kung gas yung or air lang siya. Ayun ako, 50 kilometers na ako, tapos 73% pa rin. Di ba? Ito yung pinagayahan eh. Yan, pinagayahan nito. Ayan, nakashowa nga yan eh. Di ba? Makikihusa tayo. Ayan oh. Nakipaghabulan eh. Habulan tayo sa mga ano, ADV. Alam mo kung gaano ka-capable tong e-bike na to. Subukan muna natin yung power niya. At makikiride tayo dito sa mga tropa natin. Naka Honda ADV. And oh, so yun yung power niya. Makipagsabayan eh. Kaya makipagsabayan eh. At lumampas na talaga tayo. Pero yun na, dahil nakikipagsabayan sila, bukan natin kung mahabol nila tayo. Habulin nyo nga. Ayun, so nandiyan lang sa likod yung isa. Nahabol tayo. Ayan. Titignan tayo kung ano, kung kaya nating makipagsabayan. Naka 100 kph na kanina. So slow down tayo. Ayan. E-bike sir, e-bike. Okay sir, gilid tayo. Okay sir. Ayun, so
Sir, nice to meet you. Nice to meet you, sir. Oo. Ano, sir? Pala. Ano, actually, pabalik-balik na ako sa NXT. Oo, sir. Ano, sir, follow ko kayo. Papa DX. Sabi ko na, actually, pabalik na ako ng Villasis. Okay. Salubong kita kahit tapos dinarurot ko pa. Talagang bibili ako. Malakas siya, malakas. Papa DX, sir. Papa Space DX. Ang pogi, sir. Ano, sir, fan talaga ako ng e-bike. Okay, sir. So, shout out kayo, Sir RV. Ang lakas, sir. Eh, papunta ako nga, sir, dapat eh. Speed na ako, iniwan mo pa ako. Top speed na ako kanina. Naka-top speed ka na. Hindi pa kasi naka-top speed, sir eh. Umabante pa. Umaabante pa, wala, dito tayo sa kalsada. Buti sa kalsada, nag-slow down na ako eh. Pero pagdating sa throttle, sir, hindi pa malakas sumigop. Hindi. Ang Partida na kahit sobrang tipid niya eh. Napansin ko eh, sobrang tipid niya. O yan sir, pansinin mo, yung kilometer, wag mula nang kinuha ko to, nasa 55 na. Yung battery ko, nasa 70% pa rin. Anong punat? Kunat, sobrang kunat. 55 ko. Oo, so parang ang range niya, kung, kasi pansin mo naman yung takbuhan ko, hindi naman talaga ako nagtitipid. So, hataw, siguro kung talaga hataw, mga 150 kaya. Ang lakas ang hatak niya, grabe. Lakas ang hatak niya. Grabe, iniwan mo ko. Sobrang lakas ng hatak niya. Para sa ganyan eh. Sobrang lakas ng hatak niya. So na yan, na ADB mismo. Sobrang hatak niya. Sobrang lakas ng hatak niya. Ayun, type ano na, type 2 mo. Type 2. Ito yung maganda sa kanya. Naka type 2. Type 2. Pwede na sa mall. Pwede na sa mall. So, kawawa ang extension mo yan. 1,000 mo ko. Ang ganda. Pero ito, sulit na yung sa ano niya eh. Sulit na yung specs nito sa kung 2,000. Umaano mo, yung itsura niya, tapos yung specs niya, sobrang ano na. Mura na. Ang laki. Ang laki. Kahit nga maliit ako, gusto ko yung mataas eh. Pansin mo, maganda sa kanya. Para mo nga dito sa ano eh. Maganda yung ilaw nito eh. Oo sir, naka-projector eh. Ang hina ng ilaw niyan. Ganda ng ilaw nito, lalo sa gabi. Bali ilang araw mo na na-testing yun sir. Bali parang 3 araw pa lang o dalawa araw kasi kinuha ko to nung Thursday ng hapon. So puro shoot lang na sir na kasi pinipil ko pa kung paano siya imaneho ng Kinikilala mo pa. kinikilala mo pa, hindi mo pwedeng barurutin bigla eh. Mamaya pero ayun, gamay ko naman na siya. Sanay ka naman sa motor. Oo. Wala talaga pinagkaiba, magaan siya compare talaga sa akin. Hindi, mabigat to sir. Mabigat. Sakyan? Pwede sa kaya sir, mabigat to. Mas mabigat pa nga to kaysa dun sa 400cc ko eh. Taas. Mas matangkad. Taas yan. Matangkad. Pero pagdating sa sir, sa handling, okay na okay. Okay na okay. Saan ba papunta sir? Pwede natin test drive. Kaya sir, saka na lang, pag sarili ko, ng panel niya. Ang ganda ng panel niya, saka touchscreen yung panel niya. Yeah. Touchscreen yung panel niya. Pwede, Pwede na, gloves ka pa niyan ha. oo. Ano niya? Nade-detect niya. Nade-detect niya. Tapos ang lakas pa ng niya. Ang laki nung niya, yung space niya, kahit daw may battery siya. Laki sana eh. Sir, paano na yan? Sa Ah, sir. Sir. buti, naabala kita. Oh no problem sir. May sticker ka? Ay wala akong dala sir eh. Kasi nagbablog ako, iikot lang sana ako. Hindi naman ako hihinto sa na May YouTube ka? ano sir. Yun din lang sir. Lagay mo na lang at Papadex at na lang at Sir, no? at DX. Ganun pa rin. Hindi, walang space sir, walang space. DX lang. Yan. Ayan sir. Ayan. Ito sir, yan sa unahan. Thank you, sir. Thank you sir. Nice meeting you sir. Sa performance, kaya niya sumubak talaga. Naka-top speed na siya. Isipin mo naka-top speed na yung siya. Nahabol niya ako. Alos kasabay ko lang yun kanina eh. Naka-top speed na siya pero hindi pa rin ma-overtaken ng todo yung e-bike na dala natin. Kasi in terms sa lakas talaga eh. Di ba? Malakas talaga tong e-bike na to. So in terms sa torque talaga, mas malakas to sa mga 150cc. Iba yung torque niya. Sobrang enjoy niya kasi walang vibration. Kung real world lang talaga, naku, sobrang tahimik. Sobrang punat din ng battery nito, grabe. Sipin mo yan, nasa 69% pa lang ako.
Tapos naka 59 kilometer na tayo. Grabe yung kunat nito. Inuubos ko yung ano, hanggang 20% kumpara hanggang ano, hanggang ilang kilometer in real world na yun ano, napanakan eh. Ayan natin lang ng ano, ng rumaratrap ng todo. Ayan, so bukan natin. Ayan, so in term talaga sa sports mode, grabe. Sobrang lakas nito. Ayan, so follow me for more vlog regarding this electric motorcycle. Ano ba to? Hindi yan motor pre, e-bike. Ibig ba to? Ang laki gago ito nga. Ha? Ano? E-bike yan. Ano to? Ay, takip lang. Oo. E-bike, e-bike. Takip lang din. Ah. Ikaw ka lang, AD.